Habagat patuloy pa rin magpapaulan sa buong bahagi ng Kanluran o buong bahagi ng Luzon, Southern Luzon at Visayas area. Bahagi ng Mindanao makakaranas din ng overcast and gloomy pa rin itong maghapon ngayong araw. Hanggat dam, patuloy pa rin ang pagdaos-dos, pero sinyalis na ba ng tag-ulan? Ating tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng weekend, June 7, 2024. Ang oras nating boss prime may maga, alas 10:55 na ng umaga. Mula ng nakarang araw ay nakakaranas na tayo ng southwest monsoon o yung pag-usbong na ng habagat. Pero bakit hindi ko pa rin binabanggit ang totally pagtatapos ng onset? Dahil gaya ng aking sinabi, hanggang linggo ay doon pa lamang makukumpleto ang pinaka-onset ng hot dry season. At inaasahang sa susunod na weekdays o baka sa Lunes ay totally masasabi na nating tag-ulan na. So medyo intay pa tayo ng konti dahil hindi pa kumpleto ang onset completion niya. Sa ating current conditions of forecast, gloomy, haze at mostly cloudy. Asahan ulit mga kalat-kalat ulit na pag-ulan ha. Moderate and heavy rain showers dahil sa epekto na ng ating southwest monsoon o habagat na umiiral na ngayon sa bahagi ng Luzon. Lalo na ang mas apektado ang parteng kanlurang bahagi ng bansa na mas mararamdaman ang bugso ng habagat natin. At makikita ang kasalukuyang may pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon at nakakaranas ngayon ng mga kalat-kalat na pag-ulan ang bahagi ng Quezon Province at Polillo Island. At patuloy pa rin ang mga localized thunderstorms dahil sa patuloy pa rin ng mga pag-usbong o pagtatapos ng onset nga po. Medyo may heat o mataas pa na temperatura ang paligid mula sa silangan kaya nagdudulot pa ng mga localized thunderstorms. Sa lowest temperature na ito na weather station, kaninang 5:19 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.2 degrees Celsius. Kapon, comfortable, pero halos malinsangan ang naitala sa amin. Namabot ng 34.6 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 2:53 PM despite na inulan kami ng napakataas na humigit sa 50 mm ang total rainfall namin kahapon. Bagamat sa katamtaman ay mataas din bahagya ang aming heat index sa Caloocan, umabot ng 46.3 degrees Celsius ang naitala sa amin kahapon. So ibig sabihin, despite na nagkakaroon na ng mga habagat rains, ay hindi pa rin talaga totally natatapos dahil nga medyo mataas pa ang ating temperatura. At kung titingnan naman natin yung heat indexes mula naman sa official heat index mula kay Pag-asa kahapon, ay kukunti lamang ang matataas na heat index ang naitala. Ibig sabihin ay talagang katapos na talaga ang completion onset ng ating tag-init. Nangunguna sa may pinakamataas na may naitala na 45 degrees Celsius. Yan, ang bahagi nito ng Maasin, Southern Leyte at Masbate na may tig 45 degrees Celsius na heat index. Kahapon po yan. So, sumunod na kagad ang may 44 degrees Celsius ang Tugigaraw sa Cagayan at sa may Biraca, Catanduanes. At dito sa may Catbalogan, Eastern Samar. So the rest 43 degrees Celsius na. So wala nang nakakaabot ng halos 49 to 50 degrees Celsius na heat index. Senyalis lamang na pagtatapos na talaga ng ating init at pandama at pagtatapos na talaga ng hot dry season next week. Samantala sa ating PH Extremes in past 24 hours, nanguna naman sa mataas ang temperature pa rin ang Davao Airport na nasa 35.5 degrees Celsius ang highest heat temperature o highest air temperature rather. Sa lowest temperature, unti-unti nang nababawasan ng mas malamig pa ang Baguio City na nasa 17.8 degrees Celsius ang lowest temperature. Sa Inulan naman, ay ang Butuan ay nakaranas sila ng 73 mm na total rainfall dyan. At dito naman sa amin sa Caloocan,
Natural ito hindi ito dulot ng low pressure area o anumang bagyo. Ito yung sinasabi nating natural rainfall na doon natin nalalaman na kapag tag-ulan na. Kahapon nakapagtala kami ng 52.8 millimeters na total rainfall. Pinakamataas na ito na pag-ulan sa nakalipas na 5 buwan. Hindi natin isinasali dito yung ulan na dala po ng bagyo o low pressure area dahil yung natural na rainfall dulot po ng trough o yung ating yung habagat, yan, yung mga trough na yan at yung monsoon rains ang ating pinagbabasihan. At nakapagtala nga po kami ng pinakamataas na 52.8 millimeters na total rainfall. So sa buong buwan ng June ay nakapagtala na kami ng 72.6 mm na total rainfall. So medyo mababa pa siya from total averages. So tingnan lamang natin, at least nagsisimula na ang mga pag-ulan. Bago lahat, kamustahin naman natin yung lagay ni Canlaon dahil may nag-request sa akin na isama ko rin sa report yung status ni Canlaon dahil nga po agresibo itong si Canlaon. Well, ayan, kung sisilipin natin ay since kahapon, nakapagtala pa rin ng 14 volcanic earthquakes at nasa 1,412 tons a day ang nirelease nito since June 6 o kahapon po ito. So medyo nakatutok si PBOX kay Canlaon. Nasa 2,000 meters ang taas na napapadpad pa rin sa north, east at southwest na plumes na kilos nitong malakas na pagsingaw mula kay Canlaon. So magmas pa rin tayo sa mga kababayan natin, lalo na sa paligid ni Canlaon dahil mataas pa rin ang pagsingaw niya. Na umaabot pa nga ng 2,000 meters daw ang pagtaas. At patuloy pa rin sa pamamaga ng bulkan. So sa mga kababayan natin sa Negros Region, magmas po tayo dahil patuloy na medyo mataas-taas pa rin daw ang pag-release at may mga pagyanig pa nga rin daw na mga 14 volcanic earthquakes. So yun po yung status natin sa ngayon para kay Bulkang Canlaon. Pero kung titingnan naman natin sa CIMMS kung mayroong plumes na nagre-raise at nakikitaan dito sa satellite imagery. Kung medyo bibilisan natin yung animation. So far, wala naman tayong nakikita na aggressive na pag-release ng matataas na plume mula kay Canlaon. So maaring hindi na masyado malala yung pagbuga ng abo nitong si Canlaon. Kaya lang nagdulot po ng pagbugso ng lahar dahil nga po umulan tayo ng isang araw at kahapon ay nagdulot nga po ng pagdaos-dos ng lahar hanggang sa mga pamayanan natin dyan. So nagkaroon nga po ng maraming mga wildlife ang nasawi at kasalukuyang kinukumpuni ito mga folks. Samantala sa ating outside relative humidity, nasa 78% po ang ating kasalukuyang humidity, so masyadong mataas Pagamat wala naman tayong humid dahil hindi naman umaabot pa ng 33 degrees Celsius ang temperatura namin sa Caloocan. So masasabi natin medyo comfortable ang pakiramdam natin despite na bahagyang mataas pa ang ating temperatura. Huwag lang umabot sa 33 degrees Celsius para hindi tayo makaramdam ng hot humid ngayong tanghali. So far, hindi pa naman umaabot at tumaas ito ng 1% since last hour. So, thunderstormy tayo ngayon, almost, nasa 1,008 hectopascals ang aming outside barometric pressure according sa aming weather station sa Caloocan City. At nanatiling bad air quality tayo. Well, magmask po tayo ngayon dahil unhealthy pa rin ang ating air concentration na nasa 37.60 micrograms per cubic meter ang ating particulate matter 2.5. Ang ating high tide and low tide status, kasalukuyang high tide po tayo ngayon. Tingnan natin kung more than 1 meter pa rin ang taas nito. Yes, mukhang mataas pa rin. At 1.4 meters ang taas pa rin. So malalim-lalim po sa mga mangisda natin. Mukhang magandang pagkakataon na mangisda ngayon dahil malalim-lalim. Pero sa mga balak maligo, mukhang delikado po kapag ganyan kalalim. Sobrang taas po sa 1 meter. Halos magwa 1.5 meters ang taas nito. So, hayaan na lang muna natin yung mga mangingisda ang humarbest ngayong araw sa pangpang ng Manila Bay. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at inasang lulubog ito mamayang
6:24 PM. At nasa new moon po tayo, waxing crescent, so wala tayong makikitaan sa liwanag ng buwan. So hindi natin may-report muna. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend, ito na yung huling 3 araw para by next week ay totally i-declare ko na talaga na tayo ay tag-ulan na. Ang ating araw ngayong Biyernes hanggang bukas sa 7 ng Sabado, inaasahan patuloy pa rin makakaranas ng monsoon rains na po, southwest monsoon na po. So mataas na ang madalas nating rain precipitation, araw-araw halos na yan. Chance ng pag-ulan ngayong araw ay 100% expected dyan. So magdala po ng pananggalang sa ulan at ingat sa mga sunod-sunod na mga pagbaha. Inulit ko, nasa neutral strait po tayo, wala po tayong El Niño La Niña. So dahil balanse, maganda po ang mga buhos ng ulan. Pwedeng mas marami yan o above, pwedeng mas konti. Balanse po kasi. Ganon din bukas ang Sabado, magiging particular yung maghapon natin. Asahan pa rin mga localized thunderstorms. 70 to 71% ang chance ng pag-ulan. So, ngayong araw hanggang bukas, asahan pa rin mga localized thunderstorms, lalo na sa may bandang extreme Northern Luzon. Dito naman sa Metro Manila, pababa ng Southern Luzon, asahan na rin ang mga patuloy na mga kalat-kalat na pag-ulan. Mas madalas mga ilang moderate to heavy rain showers. Pero mas madalas ang light to moderate, magiging mahaba-haba naman ang buhos ng ulan. Lumalagpas na ng 1 hour to 2 hour, higit pa ang pag-ulan. This is senyalis ng monsoon rains na talaga. So, ang highest and lowest temperature expected natin ay nasa 32 to 33 degrees Celsius hanggang bukas ay na Sabado. And lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. Sa diretsyo kitesing nagagamit na satellite imagery, makita natin ang kaulapan nito ng monsoon rains. Yan, yung monsoon trap na po. So totally, southwest monsoon trap na po ang umiiral dito sa timog kanluran ng bansa. Na mas mararamdaman muna yan ng mga timog kanluran ng Luzon, Mimaropa, west portion sa Visayas at bandang Zamboanga Peninsula. Pero hindi pa rin lusot ang parte ng kabuuan ng Luzon, Bicol region at buong Southern Luzon at Visayas dahil yung extension trap nito ay nagtapas through na nga po dito. At dahil nga po very accumulated na po yung water vapor, asahan ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa buong bahagi o nalalabi ng buong Luzon, kasama na ang buong Metro Manila, natural na yan. Calabarzon, Quezon Province man yan, o Bicol region man yan, o Mapamandarinduque man yan, Romblon, hanggang dyan sa hilagang bahagi ng Visayas, ay very overcast and very gloomy po tayo. So patuloy tayong nakakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Hindi naman magdi-deny ang water vapor na entire Luzon hanggang Southern Luzon at Visayas nakakaranas na tayo ng monsoon rains na po. So ingat po sa mga pagbaha at iwasan po ang mga potential na mga pagbuho ng lupa sa mga nakatira po sa mga kabundukan na mamayan natin. Ayan po, more than 80 millimeters ang accumulated water vapor, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. So napakataas po ang accumulated water vapor sa kanluran. Sa may silangan naman, more than 50 millimeters ang water vapor accumulated ngayon dala ng monsoon rains. Ayan po, yung southwest monsoon. Makita niyo yung daloy niya, very extended na siya hanggang dito sa bahagi ng silangan ng bansa. Yan. Then yung water vapor na nag-accumulate, yan, puro ganyan po ang nangyari. Ito yung water vapor na magdudulot po ng buhos ng ulan sa entire ng Luzon, Southern Luzon at Visayas. So yung yung southwest monsoon dito na malamig na hangin sasalubong dito sa medyo warmer. And then yung water vapor, yan, sunod-sunod po yan, mag-accumulate ng mabilis yan. So, yung epekto ng southwest monsoon magdudulot ng malawakang pag-ulan yan. Yan po ang nangyayari. So, bumibilis na ang daloy niyan. So, expected po ang malawakang pag-ulan niya sa buong bahagi na halos 80% na ng bansa. At makikita natin sa infrared VIR ay ang malawakang pag-ulan na ito, uulap na dala ng mga pag-ulan sa buong bahagi nga po ng Luzon hanggang Visayas na po at ilang bahagi pa rin ng Mindanao area. So may mga thunderstorms, kitang-kita na yun sa mga satellite imageries natin, lalo na sa infrared NGT. Makikita natin yung cluster ng mga kulay berde, nagpa-flashing, ibig sabihin, biglang may mga thunderstorms pong nabubuo. So ingat po, lalo na sa mga baybayin na madalas po ang mas mataas na heavy rain
at violent rain showers po sa mga baybayin. Sa kalupaan naman ng bansa ay cluster po ang mga moderate to heavy rain showers natin sa buong bahagi ng Luzon, Visayas at ilang portions ng Mindanao area. So, hindi natin masyado isa-isahin dahil halos 80% nga po ng buong bansa mas makakaranas nito. At mula rin sa may bahagi nga po ng Bicol region, entire ng Southern Luzon, halos entire din ng Visayas. Scattered po ang mga pag-ulan at may ilang moderate and heavy rain showers po na very scattered po sa buong bahagi ng Samar region, Central Visayas at mapakanluran man yan ng west portion sa Visayas. So, entire po yan. So, ibig sabihin, hindi na natin masyadong isahin yan dahil na lahat po apektado niyan. Maging sa Southern Luzon, Calabarzon man yan, Metro Manila man yan, Central o Extreme Northern Luzon man yan hanggang dyan sa Tugigaraw at Apari. Makakaranas tayo ng very overcast and very gloomy na sitwasyon. So, enjoy na po natin dahil yung pagtatapos talaga ng total na maalinsangan ay totally matatapos this coming weekdays na o malamang sa Lunes. Declared na natin na tapos na ang onset ng hot dry season na. Pero sa ilang bahagi ng Davao del Sur at ilang parte ng Davao de Oro ay katamtaman ang lagay ng panahon. May mga ilang parte cloudy po ang iiral dyan. So medyo nakakaramdam kayo ng pagsikat ng araw dyan at medyo mataas na heat index dyan. Lalo na sa Malay-Balay Bukidnon at ilang bahagi ng Sorsogon area mula General Santos at Cotabato. So, expected pa rin na medyo magiging maaraw ang parte ng yan, pero magiging overcast nga po kayo dyan. Ibig sabihin, biglang kukulimlim at biglang uulan. Tapos biglang aaraw. Ganun po mangyayari, expected dyan. At sa silangan ng buong Mindanao ay asahan ang overcast gloomy din at asahan ang mga kalat-kalat na mga isolated rain showers at localized thunderstorms. Kabilang na ang Surigao del Norte, Surigao del Sur at ilang parte ng Agusan del Norte. Kasabay na rin ay parte ng Northern Mindanao, magiging overcast and gloomy din kayo dyan. Asahan ang mga isolated rain showers sa buong bahagi ng Maguindanao area at lalo na sa Zamboanga Peninsula area. Overcast din po kayo dyan at gloomy. Ibig sabihin, biglang mag-aaraw sa inyo, then biglang kukulimlim, tapos biglang susulpot ang pag-ulan. So, gano'n po ang magiging sitwasyon natin sa buong bansa. So, ingat po sa mga pagbaha, lalo na sa apektado pa rin ng pag-alburoto noong nakarang araw ng Bulkang Kanlaon, ha? At yung lahar niya, medyo pang-ingatan, delikado po yan sa ating kalusugan pag masyado na tayong na-expose dyan. Kasalukuyan yung nililinis na raw ng ating mga local LGUs yung mga lahar na sumadsad nga po mula sa paanan ni Mount Kanlaon at sa paligid nito ng Barangay San Miguel Manyan, sa may bandang Pinuwayan, Quezon, Lanatangan, yan sa City of Canlaon, La Castellana, La Carlota City, yan, yung paligid na yan. Nakakaranas sila ngayon ng pagduus-dus ng lahar. So ingat po sa mga kababayan natin at linisin na lang po natin at iwasan ang posibleng patuloy pa ang pagbagsa ng lahar kapag patuloy pa rin tayo nakakaranas ng monsoon rains po mga folks. Dahil asahan natin hanggang whole weekend po makakaranas tayo ng southwest monsoon rains na. Samantala yung ating binabantayan mukhang hindi na naman ito nag-success na mag-redevelop. However, may maliit pa rin tsansa at least nasa 10% pa yung development nito sa may silangang parte ng Mindanao na ating binabantayan pa rin. Bagamat hindi masyado halata pa sa ating global spectral model, pinipilit pa rin magkaroon ng upward low convection yung convergence nito. Kaya patuloy pa rin natin siyang minomonitor within 55 hours. Pero kung titingnan natin dito, medyo kalmado na siya. So maaring kung magtuloy-tuloy yan sa susunod na 24 oras, may tuturing lang natin itong surface trap lamang na embedded ng intertropical convergence zone gaya ng ating sinasabi. Pero huwag tayong pakampante dahil may mga integrated pa rin na development mula sa intertropical convergence zone pero sa may bandang Caroline Islands na po kasi ito o bandang Marshall Islands na. So medyo malayo-layo po yung malawak o shallow trap cluster na to. Tingnan natin kung yan ay susunod na lalapit dito sa may southeast ng Guam at ating oobserbahan. At kung yung kontrahangin o divergence niya
Kung malating mataas, well, bahagya po. So, medyo nagre-reaccumulate. Pero napakaliit na ang tsansa na posible ito maging invest sa ngayon nga. So, patuloy pa rin natin babantayin sa susunod, hanggang sa susunod na 24 oras mga folks. Dahil unconditional pa rin o hindi para natin nire-roll out yung posibilidad sa loob ng 24 oras, magre-reaccumulate na naman yan. Ganun po kasi ang behavior niyan along with the ITCZ natin sa silangan ng bansa. Minsan kasi nag-accumulate yan, nagiging higher trough, tapos minsan epekto ng high pressure area o yung vertical wind shear, masyado siyang naitutulak kaya nagre-scattered out, hindi siya natutuloy. Kaya kapag tinitingnan natin sa ating West Pacific Basin, tumataas yung probability of development and then kalaunan ay tumitila din kaagad ito. So, kaya nga hindi tayo agad nagko-conclude na ito ay magiging invest dahil posible pa nga itong biglang mag-disperse out o ma-disperse or ma-dissolve sa madaling salita po mga folks. So at least panatili natin binabantayan yan. At least kung hindi man siya magtuloy, magandang balita na rin yan mga folks. At least patuloy lamang tayo makakaranas ng epekto ng southwest monsoon rains. At kung titingnan naman natin sa mga computer models, sa ngayon wala rin ipinapakita na anumang development of tropical cyclone o disturbance man lang sa ngayon. Approximate o extended range ng forecast nito hanggang June 10 o 11, 2024 na nga po ito mga folks, according dito. So, kung titingnan natin, wala naman tayong nakikitaan sa lahat ng mga computer models sa ngayon. So, within 3 to 5 days, ay expected wala tayong mamamataan na anumang tropical disturbance sa ngayon. Yan, maging sa mean sea level pressure, wala. Bagamat medyo mababa na ang atmospheric pressure sa bahagi nito ng hilagang parte ng Luzon, medyo mababa na. So, nagigidway na nga po talaga ang southwest monsoon na. So totally nararamdaman at tuloy-tuloy na ang pagdaloy ng southwest monsoon. At kung titingnan natin dito sa wind speed and direction, pulido na nga po ang pagdaloy ng southwest monsoon na. So yun na po, tuloy-tuloy na yan. At next week ay totally wala na tayong hot dry season. Bagamat may southwest monsoon tayo, wala po tayong nakataas na gale warning ayon dito sa ating significant wave height. Mula sa data feed ni GMA at Pag-asa, wala po, at wala ring mataas na pag-alon, so wala tayong magiging komento dyan. Bagamat sa ating Hydrological Center, mula sa General Flood and Warnings mula kay Pag-asa, makikita natin ang kalurang bahagi ng bansa ay nakataas po ang higher chance of floods mula sa buong bahagi ng northwestern Luzon, mula Ilocos Norte na yan, pababa na yan ng Pangasinan hanggang Zambales, nakataas po ang red flood warning. Buong Calabarzon pa rin, nakataas pa rin sa red flood warning at buong Mimaropa area at ilang parte ng Southern Luzon sa Marinduque at Romblon area. Nakataas po sa potensyal na babain at sa bahagi naman ng Mindanao sa kanluran ang Zamboanga Peninsula mula Pagadian City at hanggang sa Zamboanga City na po yan. Nakamoderate naman ilang bahagi ng Autonomous Region of Muslim Mindanao, ilang parte ng Cotabato at sa mga isla na po ng Basilan at Ulu-Sulu. So, at least take note na sa mga kababayan natin kung makakaranas tayo ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan ngayong maghapon, ingat po sa mga potential na flash floods, lalo na sa bahagi nito ng Metro Manila. Sunod-sunod na po na nakakaranas na ng mga flash floods ang iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Samantala, despite ng mga pag-ulan na natiling daos-dos pa rin ang level ni Angat Dam, pero titingnan natin kung sa mga susunod na araw ay makaka-recover ito. Kahapon nakapagtala ng 178.13 meters si Angat Dam, ngayon ay nasa 178.2 meters na lamang. So maaring sa susunod na 24 oras, nasa 177 meters na lamang po yan. So mas critical pa rin despite ng mga pag-ulan. Hopefully maka-recover si Angat Dam dahil very critical sa negative 5.18 pa rin ang way below critical level nito. Maliwanag sa ating 1 month monitoring for Angat Dam na natiling daos-dos pa rin ang level ni Angat Dam. So patuloy pa rin tayo na sa crisis ng water level ng distribution. Asahan pa rin ang medyo
reduce yung pressure na sinusuplayan sa atin, lalo na sa Metro Manila. At nararamdaman pa rin ng ating kababayan na mga medyo napuputulan ng supply ng tubig. Dahil kulang pa rin yung level ni Angat Dam at patuloy pa itong dumadaos-dos pa. Kamasahin naman natin ang ulat lindol so far ay since 12 a.m. ay mukhang wala pa naman tayong namamataan din na magnitude 4.0 pataas. Pero marami-rami na agad ang registered mula sa data feed ni PBOX na mga ilang mga pagyanig sa bansa. At kung sisilipin natin yung historical earthquakes, kung nakakailan na po tayo, dahil marami-rami na kagad ang na-register mula kaninang madaling araw, 12 a.m., na marami-raming mga mahihinang paglindol. Titingnan natin for the month of June 2024, ang total earthquakes na natin ay nasa 271 total earthquakes na kagad tayo. So halos magti 300 kagad. 267 dito is magnitude 2.0 pataas at nanatiling walang nadadagdagan sa ating magnitude 4.0 pataas na nanatiling nasa 4 pa rin. So mukhang mas konti ngayon yung mga magnitude 4.0 pataas. Well, maganda na yan. At least kung magpapatuloy yan, at least medyo kalmado ang ating mga tectonic plates niyan. Just in case. Lalo na sa silangang bahagi nito ng Mindanao. Lalo na ng mga taga Surigao del Sur at southeastern part ng Visayas. Dahil mas agresibo po ang pagyanig dyan kasi. So medyo good news yan sa ngayon dahil aapat pa lang ang ating magnitude 4.0 pataas. At wag na sana itong madagdagan pa. Yun kasi ang pinaka-importante mga po. So, nasa 271 earthquakes na po tayo sa buong bansa. Ang total nito. So, medyo mabilis-bilis kagad ang pagdagdag mga po. Medyo alisto pa rin tayo kahit na ito ay medyo mahihinang paglindol o pagyanig. Kamasay naman natin yung ating space weather observation. Kung meron man tayong forecast na magkaroon ng solar radiation o solar event sa Earth, well, titingnan natin mula sa NOAA KP index natin in 3 days. Hanggang unsettled lamang ang nakikita natin dito. Ngayong araw, mukhang kalmado naman ang behavior ng haring araw. Ganon din bukas, pero may mga unsettled po na chances na aabot by June 8 hanggang June 9, 2024 nga po. So, expected, may mga posible pa rin mga G1 minor na geomagnetic storms. Expected pa rin yan, At wala pa namang masyadong significant na mas tataas dito sa ngayon. So, tingnan natin. At kung babasahin naman natin yung extended na nowcast K index natin, ay mga hanggang unsettled po ang nakikita natin dito. Simula June 8, yan, June 9, 2024 nga po. So, hanggang bukas po, hanggang bukas at hanggang linggo, may mga hanggang unsettled po tayo na geomagnetic field. At wala namang mukhang hihigit pa doon sa ngayon. At least medyo good news yan at mababa ang ating daily sunspot number. Medyo bumaba at 149 pero marami-rami pa po yan. Well, ano ang dahilan? Hindi naman masyado significant na malalaki ang sunspot na nakatutok sa Earth sa ngayon. Bagamat medyo binabantay natin itong si AR3703 at 3702. AR3702 kasi ito yung mga nakatutok masyado sa Earth. Pero hindi masyadong malalawak, so may mga ilang geomagnetic event lang tayo mararamdaman. At in the past 24 hours, nagkaroon nga tayo ng at least patuloy na mga hanggang R2 na solar X-ray flux. So may mga CME o coronal mass ejection pa rin na medyo nagre-release mula dito sa AR3703, 3701, lalo na dito sa 3697 kahit hindi na nakatutok sa Earth o si 3702 na medyo tumututok na po sa Earth. Nanatiling normal speed naman ng ating solar wind, wala tayong magiging masyadong problema. So, maging sa ating solar flux, wala namang masyadong problema. Bahya lamang sa nakalipas na 24 oras, medyo nadideform lang ang ating magnetosphere. Kasi at least may mga ilang geomagnetic field pa rin na nag-arrive sa Earth. So, yun lamang ang so far. Wala namang masyadong malala o matitinding mga solar o radio blackout so far. Bagamat nasa 50% daw ang sansa na magkaroon pa rin tayo na potentially na minor to moderate na mga radio blackouts pa rin. So tingnan natin, sa loob yan ng 3 araw, according dito sa ating data feed, yung R3 strong o magkaroon ng X-flare flux ay nasa 10%. So mababa po ang tsansa sa ngayon.
So yun lang po ang ating ano na ngayon, ating ionospheric TC range, nasa moderate lang ito na ionospheric error range. So may mga malilitan, mga interruptions. Pero napakaliit ang tsansa, maliit lamang ang tsansa na magkaroon tayo ng HF degradation. Wala tayong masyadong auroral event forecast, dahil wala tayong nakikitaan. At yung ating highest frequency affected ngayon so far, nasa halos moderate din at 20 MHz yung D-region absorption. So medyo moderate at maaaring sa outer space lamang medyo mararamdaman yung epekto nito. Yung, lalo na sa mga very high frequency o high frequency band. So manatiling mababa ang high frequency conditions between 20 to 80 meters po ha. Mga malilitan o very minor lang po. So hindi masyado malakihan ang epekto sa ating mga telecommunication radios. So yun lamang po ang ating space observations ngayong araw. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Biyernes, June 7, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng weekend, June 7, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.pinoweather.com para sa gusto malaman pa ang hindi natin na isama sa report ngayong umaga. At sa mga gusto malaman yung mga area na uulanin, aktibo ang ating real-time na Doppler satellite, Doppler radar imagery rather, sa dashboard pa lamang, mamamonitor na ninyo kagad ang real-time nito at yung mga galaw ng mga localized thunderstorms natin. At visit lamang din sa aking website sa mga taga-Caloocan lalo na at sa mga gusto mag-reference lalo na sa real-time events ng ating weather situation mula sa aking weather station sa Caloocan mismo sa gusto malaman at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.